So, magmula nung nawala yung asawa nyo, si Brian ng ano? Opo. Basta ang buhay. Hirap. Mahirap. Bakit mo nasabi mahirap? Sabi ni nanay, lagi kang nagtatrabaho. Ikaw yung masigasig magtrabaho. Po. Ba't umiyak na si nanay? Awa po ako sa kanya po. Bakit? Gusto na din pa siya magtatrabaho. Napipilitan po siya. Napipilitan magtrabaho. Kumusta naman ang grade mo sa pag-aaral, Brian? Minsan, pagsak yung Minsan bagsak. po. Kasi hindi po ako pumapasok. Hmm, Pumapasok po ng hapon, umaga lang po. Napagalitan ako. pinapagalitan ka. Po. Ano sinasabi mo pag pinagalitan ng teacher mo? Nagtatrabaho po ako kasi wala pa akong papa. Kasi wala kang tatay. Hindi sila maniwala. Hindi sila naniniwala. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Total of 15,000. Anong masasabi ni Brian? Yun mga kababayan, mga kabarangay. Sa mapagpalang umaga sa atin na naman lahat. Hello po. Maikiran po. Ito ba yung bahay nila? Hello po, tao po. Ay, hello po. Nay, kumusta po kayo? Okay lang kayo? Yan. Dito po ba yung kaanak niyo po ba si Brian? Yung bata? Oo, kasi baka nagkamali kasi kami kasi matagal kami hindi nakabalik. Kumusta ang buhay? Ganun pa rin. Ba't parang ang hina ni nanay? Kaya pa? Okay. Pwede kami tumuloy? Sige po. Sige. Okay, makiupo ako ha. Sige po. Paano, kumusta na po kayo? Nasaan si Brian ngayon? Sumasama po nagde-deliver ng tubig. Nag-deliver ng? Tubig. Sa anong mineral station? Opo. Water station. Kumusta kayo dito? Ito po, dati pong hirap pa rin. Hirap pa rin. So, paano kayo nabubuhay? Kasi wala na yung asawa nyo. Pag po, nakikilaba po ako kung minsan. Si Ryan. Ryan o Brian? Brian po. Ryan. Siya po ang... Siya po yung tumutulong po sa akin. Ilang taon na si Ryan ngayon? 15. Nag-aaral po siya? Opo. Anong grade na siya? 8. 8. Grade 8. Ano yung grade 8? Second year? Second year, no? Ito yung picture niya. Opo. Ayan. Tapos yung nasa taas, panganay. Opo. Anong grade na yung panganay? Grade 12 po, mag-graduate. Sana nakakapag-aral si Ryan. Opo. Nakapag-aral naman. Magkano kinikita niya sa water station? Pag po, 200. Isang araw? Mahirap ang trabaho sa water station, ha? Bubuhat ng tubig. Alam ko yun kasi may water station ako sa Makati. Pero mabigat na trabaho yan, mga kababayan. Trabaho kasi yung anak. Hindi walang mag-aalaga. Walang mag-aalaga. Hindi pwede rin magpagod po ako kasi may sakit din po ako. Kasi mahika po ako. Dati po na natiligan yung ko baga. Kaya hindi pwede daw magtrabaho. So, magmula nung nawala yung asawa nyo, si Brian ng Opo. yung panganay. Pag minsan po, sumasama din po na maglilinis ng bahay. Tapos, 500 lang po yung binibigay isang buwan. Isang buwan, 500? Oo, pag lang, kasi Baka hindi naman 500 isang buwan. Hindi, madalang lang kasi siya sumasama. Pag Sabado lang. Dapat arawan na lang kung gano'n. Hindi buwanan. Kasi yung buwanan 500, parang imposible po yun eh. Di ba? Wala naman na sigurong taong papayag na buwanan 500 ngayon, te. Hindi, kasi madalang lang kasi siya. O kaya nga po, pag madalang, di mag-arawan na lang. Sabi, minsan naisip ko rin na magtrabaho. Minsan,
naawa din ako sa mga anak ko pag iiwanan ko sila. Sige. Si Brian, pwede bang ano, kasi ano mo, si Brian talaga yung gusto namin makausap. Opo. Nandun po siya, nag-ano siya, nag-deliver. Pwede bang patawag? Opo. Kita mo. Tawagan si Kuya mo. Malayo ba? Diyan lang po sa Anilasip. Malapit lang. Opo. Kasi pag hindi na madalang na siya sumasama sa nag-ayos ng sasakyan kasi malayo na yung pinag-aanoan ng sinasamahan niya. Doon sa mekaniko. Opo. Hindi na siya pupunta doon. Bakit? Malayo po kasi. Malayo na yung shop. Opo. Pero mas maganda sana doon kung maituloy-tuloy niya yung pagmimekanik, no? Kasi pumapasok po siya eh. Kasi pumapasok. Okay, sa bagay, kung talagang hilig niya kalikot ng sasakyan, Opo. susunod at susunod siya later on, ano? Opo. Pag po daw, nag-graduate po daw siya. Alas 12 na, Nay. Anong ulam niyo po? Gulay po. Ha? Gulay po. Anong gulay? Ang saging. Ha? Puso ng saging po. Sa umaga, kanina umaga, anong almusal niyo po? Wala po, alamang lang po. Alamang. Hirap ng buhay, no? Opo. Anong luto ng puso ng saging? May lagyan lang po ng bagoong. Nilaga? Ano po? Anong luto? Anong tawag? Basta nilagyan ko lang ng yung bitchen saka bagoong lang po. Luya. Wala eh. Ang liit ng... Ilan yung anak niyo, te? Dito. 7. Paano kayo nakatira dito? Kasya. Ano lang po, yung lang yung 4 na anak dito. Opo. Tapos kayo? yung iba dito. Sa sahig. Opo. Andyan na pala si Ryan. Ryan, kumusta ka? Pasok ka, upo ka. Ay, ba't pawis na pawis ka? Nagdideliver po ako ng tubig. Nagdi-deliver ka ng tubig. Kumusta ang buhay? Hirap. Mahirap. Bakit mo na nasabi mahirap? Ha? Hirap kasi malayo po yung nilalakad namin. Malayo yung nilalakad nyo. Ilang taon ka na ngayon, Ryan? 15. 15 na. Sabi ni nanay, lagi kang nagtatrabaho. Ikaw yung masigasig magtrabaho. Po. Ba't umiyak na si nanay? Naawa po ako sa kanya. Ha? Naawa po ako. Bakit? Kasi imbis na hindi pa siya magtatrabaho. Napipilitan po siya. Napipilitan magtrabaho. Parang siya na yung tumatayong tatay, no? Po. Di ba mabigat yung tubig, Ryan? Po. Bigat. Kinakaya po. Ha? Kinakaya. Gaano kabigat? Bigat. Sa loob ng isang araw, ilang galon ang binubuhat mo? Marami. Pagka 300. Dalawa. 300? Dalawa kayo? Dalawa po sila. Dalawa kayo nagdi-deliver ng tubig. Oo. Alam ko kung gaano kahirap magtrabaho sa water station kasi meron akong water station sa talagang mamumula yung kamay, kabubuhat, no? Tapos 15 years old. Po. Bakit hindi ka na sa mekaniko? Wala na sila dyan. Naglipat na sila. Po. Sayang, no? Nag-aaral ka naman. Po. Kumusta pag-aaral mo? Po. Pag hindi po ako pumapasok, Bakit? tatabraho po. Nagtatabraho ka. Pero sana huwag mong pabayaan yung trabaho mo, ha? Ay, pag-aaral mo. Opo. Gaano ba kahalaga yung trabaho sa'yo? Mahalaga. Bakit? Kasi para may pagkain kami. Para may pagkain kayo. Po. Yung kuya mo, dapat dalawa kayong magtrabaho, yung kuya mo. Walang kasama dito si mama ko. Kasi mahihain po yun. Ha? Mahihain po.
Mahiyain. Dapat wag nating dapat wag tayong mahiya. Kailangan tulong-tulong sila magkakapatid. Mahihayin po siya eh. Yung sabi niya, pag nag-graduate na daw siya, magtatrabaho na daw siya. Hindi na, sabi niya, gusto niya daw mag-college. Wala na po ako nagagawa. Wala nang magagawa. Gusto niya pong mag-college eh. Gusto niya maging seaman. Hindi ko na kaya. Oo, mahirap. Hindi pagkain nga lang. Pwede yon kung magtatrabaho siya, sasabayan niya. Sabi niya, magtatrabaho muna daw siya, mag-ipon. Magkakalit po. Ilang taon ba yung panganay? 17 po. 17. Pero hindi siya nagtatrabaho. Hindi po. Paano? Buti nakakapag-aral siya kung hindi siya naghahanap buhay. Ha? Pag ano lang po, yun lang. Yung pag sumasama siya na bibigyan siya ng pambaon lang. Pero nagtatrabaho talaga. Siya po talaga. Siya talaga yung Tumutulong talaga sa akin. Pag hindi na siya nag-deliver ng mineral, nagpapatubig po siya ng mais po. Pero pag sabi ko sa kanya na mag-aral siya, direksyon niya yung pag minsan po, hindi pumapasok ng hapon yan eh. oh. Umaga lang po. Kasi sinasabihan ko siya na tumutok muna siya pag-aaral niya. Okay. Basta laban lang, Brian, ha? Po. Wag kang susuko at wag mong pababayaan sarili mo, ha? Huwag ka rin titigil sa pag-aaral kasi importante yon. Alam kong priority sa'yo yung pamilya mo, priority yung mga kapatid mo. Pero 15 years old ka pa lang eh. Dapat tumulong din yung panganay. Kasi paano siya mag-aaral? Wala naman kayo talaga, di ba? So dapat dalawa sila, hindi pwedeng si Ryan lang. Kasi hindi rin basta-basta ang mag-aral, lalo na pag-college. Pero kaya naman, parang self-supporting, kailangan madiskarte. Yun nga po yung sinasabi ko sa kanya eh. Po siya. Kasi kung mahiyain, walang mangyayari. Mahihain siya. Kamusta naman ang grade mo sa pag-aaral, Brian? Minsan pagsak yung Minsan bagsak. po. Kasi hindi po ako pumapasok. Siya pumapasok po ng hapon, umaga lang po. Pinapagalitan ako. Pinapagalitan ka. Po. Ano sinasabi mo pag pinagalitan ng teacher mo? Nagtatrabaho po ako kasi wala pa akong papa. Kasi wala kang tatay. Hindi sila maniwala. Hindi sila naniniwala. Po. Hindi sila naniwalang Wala na akong tatay. na wala kang tatay. Tapos hindi ako doon nagtatrabaho. Hindi sila naniniwala. Isang lumalayo na ako para hindi ako napagalitan ako. Lumalayo kapag pinagsasabihan ka. Ngayon mapapanood ito nung teacher mo na nagagalit sa'yo. Po. Oo. Chance mo na to para ipaliwanag sa kanya yung nangyayari sa buhay mo. Sige. Hindi siya. Naman, sabihin ko kay mo sir. Sige Brian, para mapanood nila instead na magalit sila, mas tulungan ka pa nila. Sige, sabihin mo, ipaliwanag mo yung sitwasyon mo para maintindihan nila. Sana maintindihan niyo po yung kailangan ko. Tapos hindi ako pumapasok ng hapon. Kasi wala na papa ko, walang nagtatrabaho. Ano lang, Mahirap ba walang tatay? mahirap. Gaano kahirap? Mahirap naman. Wala. Walang sa amin. Sa edad mong yan, Brian, 15 years old pero napaka-matured, porsigido. Gaano mo ba kamahal yung mga kapatid mo? Mahal ko po sila. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Hanggang kailan ka magtatrabaho? Pagkaya ko po. Hanggat kaya. Pagpalain ka ng Panginoon, Brian, ha? Po. Patingin nga yung listahan natin, Kuya Rizky.
Brian, may nagpunta doon sa bahay ko nakaraang araw. Ha? At napanood niya yung videos natin, mga upload natin. So, mayroon siyang sulat na iniwan. Sabi niya, actually, marami siyang binigyan ng tulong. Una dito, hydrocephalus family, and then Mr. and Mrs. Mendoza, mga senior, and then Brian with 7 sibling working as a mechanic. Yun yung natandaan nila, napanood nila nung unang upload natin. So, ang nagpadala is si Mrs. Leah Shar, no? Pero ano sila, kababayan natin, mga Ilocana sila, no? Pero sa ngayon, nakatira sila sa Canada, parang nagbakasyon lang sila yata dito. Pinuntahan nila ako sa shelter, para ibigay itong tulong para sa iyo kasi natuwa sila sa kabaitan mo, kasipagan mo. Pero ang pakiusap ni Ma'am Leah Shar, sana makapagtapos ka ng pag-aaral, no? Kasi sa sipag mong yan, tapos makapagtapos ka ng pag-aaral, mas malayo pa yung mararating mo kaysa yung batang 15 years old. Pag hindi ka nag-aral, wala, dito ka na lang. Although wala naman imposible sa tao, pero mas maganda pa rin yung paalala lang ng sponsor natin, then si Daddy Frankie, sana kahit anong hirap, mag-aral, magtapos ka kahit pa paano, Okay. May pinadalang tulong pinansyal si Ma'am Leah Shar, no? Nagbigay siya ng 15,000 para sa iyo, ha? Ito ang message niya, oh. Ayan. Brian and 7 sibling working as a mechanic. Ayan. Ilang taon ka na ngayon? 15 po. 15. Oh, hindi siya sigurado. Sabi niya 9 years old. Hindi siya sure, no? Okay. Sabi niya bigyan allowance 5,000 si Brian. And then tama ba? Kids 5,000, food and rice 5,000. So total of 15,000, no? Okay. Anong masasabi ni Brian na may kababayan tayong nagpadala ng tulong sa'yo? Salamat po kasi binigyan mo po kami ng tulong. Okay. Bilangin ko lang. Brian, ang nagpadala ng perang ito si Ma'am Leah Shar, nasa Canada. Napakalaking bagay yung pinadala nila, kaya maraming salamat. Bilangin natin. Kamay mo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Total of 15,000. Anong masasabi ni Brian? Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo kasi malaking tulong po ito. Kulang sa kinikita ko po araw-araw. Maraming salamat po. Anong masasabi mo sa sponsor natin, si Ma'am Leah Shar? Pasalamatan natin, ha? Okay. Maraming salamat po sa tulong niyo kahit malayo po kayo. Tinutulungan niyo din po kami. Kagaya ko po. Sana salamat po. Maraming salamat. Si Nanay, anong masasabi ni Nanay? Maraming salamat po sa inyong tulong. Sana marami pa kayong matulungan. Sana po malakas po lagi katawan nyo na hindi po kayo magkakasakit kasi marami po kayong matutulungan. Okay. Thank you, Lord, no? Lagi tayong papasalamat kay God, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Leah Shar, dito po. Maraming salamat po sa inyong binigay yung tulong po. Kasi hindi po nahahanap po ganyan kalaki. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat.
umiiyak si nanay? Kasi masaya po kasi may tumulong po sa amin. Nagininto ang puso po na tumulong po sa amin. Maraming salamat talaga po sa inyo lahat. Pag nagtatrabaho si Brian, magkano ang kinikita mo? 200 po. 200. Pag may na yung tubig po, lang, 150 po. Isang araw yon. Opo. Ngayon, nakatanggap ka ng 15,000, anong pakiramdam mo? Masaya po. Ha? Masaya. Masaya. Mahirap kumita ng pera, no? Opo, mahirap. Sana makatulong sa inyo yan. Opo. Huh? Opo. May pambili na po ng kasi yung sira na po yung pagkabibili kami ng kunting plywood na po namin. Bahala na po kayo. So, ngayon Brian, nakatanggap ka ng 15,000 from our sponsor na malaking bagay po yan. Ano naman ang unang-unang naisip mo para sa 15,000? Ang po, gamit sa school po. Sa school, tsaka sa bahay, pambili ng bigas. Ang bigas. Tsaka mga ulam, bagay ng mga gamit ng mga kapatid ko. Sabi ni Ma'am Lea Shar, yung 5,000 para sa sarili mo daw, kung ano mga pangailangan mo. Pangailangan namin po na. Pangailangan ninyo. Po. E, paano yung sarili mo? Bahala na po. Ha? Pag ano na lang, Pag nagsasahod ko naman ako. pagsasahod ka. Opo. Etong perang 15,000, anong gagawin? Sa mga kapatid ko, tsaka pambili ng mga bigas. Sa kapatid mo na lang. Opo. Sige, no? Napakabait ni Brian, mga kababayan. Wala siyang iniisip kundi sa mga kapatid niya lagi. Sana tularan ka ng maraming bata, no? Kumusta yung mga barkada mo? Po. Ha? Doon po sa mga may sariling May sariling pinupundan. may sariling pupunta, hindi ka na nakikisama sa kanila? Pag pag nandyan sila, sumasama po ako. Ba? Sila ng Bakit umiiyak si Brian? Ba't lumuluha ka? kasi ako kasi may tumulong kayo, bumalik kayo. Masaya ka. Okay, basta laban lang, mag-pray ka lang lagi, ha? Opo. Huwag mawawala ng pag-asa, okay? Opo. Sige. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, after po ng mahabang panahon ay muli nating nabalikan ang pamilya ni Nanay at saka si Brian. Ganito po kalit ang kanilang tirahan, pero sila'y nagsasama kahit gaano kahirap. Masasabi kong maswerte si Nanay dahil meron siyang anak na kagaya ni Brian, 15 years old, pero siya na po yung tumatayo bilang ama. Paano tawag nila? Breadwinner. Siya po yung masigasig, maghanap buhay. Medyo nakakatuwa dahil ganun ang mindset ng bata. Siya yung nagtatrabaho araw-araw para isuporta sa kanyang 6 na kapatid. Ang nakakalungkot lang is lagi daw siyang bumabagsak sa school dahil hindi siya nakakapasok araw-araw dahil mas priority ni Brian ang maghanap buhay para may pambili ng pagkain, no? So, salamat po sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta, walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Salamat din sa mga kababayan natin na walang sawang nagsishare ng videos natin. Sa pamamagitan ng pag-share, eto na naman napanood ang ating kababayan at natulungan sila, naabutan sila ng tulong, napakalaking bagay, no? At eto, naiyak sila sa tuwa dahil ayon kay Brian, hindi siya kikita ng pera na ganyan kalaki, lalo na dito sa probinsya, napakaliit lang, kumikita man pero sakto-sakto lang. So Brian, pakaingatan ninyo yung pera na yan, gamitin mo na lang sa kung ano yung karapat-dapat at dapat pangunahing gamitin, no? Opo. Magdadasal ka parate. Once again po, Ma'am Lea Shar, maraming salamat po. At kung mapapanood nyo yung video ito, napakalaking bagay. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil isa po ang Team Daddy Frankie na pinagkatiwalaan nyo para ihatid ang perang ito sa mga taong nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po mga kababayan, mga kabarangay, mabuhay po tayong lahat.
Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Love you all po and God bless po. Itong pira ma, huling lang po ako isipin. Mga kapatid ko na lang. Pinang bala. Ito. Sige na, basta huwag pabayaan sarili. Tapos, kasi, huwag kang magpagod na masyado kasi mabigat yung binubuhat mo. Huwag kang mag-alala pag kaya kong magtrabaho. Magtatrabaho na ako. Paglaki ng kapatid mo, huwag pabayaan sa sarili mo. Pasensya ka na. Kasi ikaw palaging nagtumutulong sa akin. Bis na ako kung magtatrabaho. Ikaw pa yung nagtatrabaho para sa atin. Pasensya ka na na kasi mahina yung katawan ni mama. Pasensya ka na. Hindi na po akong isipin ko. Sarili ko mga kapatid ko na lang. Salamat, Ana. Di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may